Kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat at nasa ika-21 araw na tayo sa buwan ng Enero, 2025. Ang ating patuloy na pagninilay naway maging kalakasan natin upang mas lalo pa nating maunawaan kung sa paanong paraan kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Pakinggan natin ang mga mabubuting aral, ang mga hamon na gustong ipaabot sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito, lalong-lalo na ng ating Ibanghilyo. Sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang 28. Sa buhay ng mga Hudyo, napakahalaga ang araw ng pamamahinga. Dahil sa araw na ito, dito inilalaan ng mga Hudyo ang kanilang pasasalamat, pagpupuri sa Diyos. Ngunit sa kanilang mataimtim at tapat na pagsunod sa araw ng pamamahinga, mukhang naging makasanlibutan na lang ang pagsunod nito. Na mukhang nakalimutan nila ang pinaka-minsahe o kahulugan ng araw ng pamamahinga. Dahil si Jesus bilang tagadala ng balita, ang pagpapahayag niya ng kabutihan ng Ama, pumapasok din siya sa sinaguga sa araw ng pamamahinga. Ngunit hindi maiwasan na sa kanyang pagsunod sa alituntunin ng araw ng pamamahinga, nakita ng mga nakakarami na parang sinusuway ni Jesus ang mga kautusan, ang mga pulisiya sa araw ng pamamahinga, gaya lang ng pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya nakita ni Jesus na ang pagsunod sa araw ng pamamahinga ay kailangan mabigyan ito ng saysay o buhay. Kailangan maunawaan ng mabuti ang mensahe ng araw ng pamamahinga. At dahil alam ni Jesus ang kanyang ginagawa, inakusahan siya ng mga nakakarami na sinusuway niya ang mga kautusan sa araw ng pamamahinga. Si Jesus ay nagpagaling ng mga may sakit sa araw ng pamamahinga dahil para sa kanya, kung ang usapin ng pagtulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, ito ay isang bunga ng pagsunod sa araw ng pamamahinga. Hindi ito gawain ng isang paglabag sa araw ng pamamahinga. Kaya para sa akin, mga kaibigan, mga kapatid, naway maging masigasig tayo na unawain ang ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa pagsunod natin sa mga alituntunin ng ating pananampalataya. Huwag lang sana tayong sumunod na parang gaya-gaya na lang sa iba. Kundi sinusunod natin ito dahil alam natin ang dahilan ng pagsunod. At kailangan maging mabunga din ang mensahe na dala ng ating pagsunod sa mga alintuntunin ng ating pananampalataya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming unawain ng mabuti ang aming mga ginagawa na naaayon sa mensahe at sa iyong kalooban. Amen.